Yo Germs, good morning, good morning. Okay, tapos na naman tayo maghatid kay Cheryl Malabs dito sa kanyang office sa Ortigas. Ngayong umaga, pag-uusapan naman natin yung CBT cleaning na tinatawag natin sa shop. Ang cost kasi ng CBT cleaning natin sa shop ay 300 pesos. Lahat-lahat na yon. Tapos parang maraming namamahalan sa 300 pesos na CBT cleaning namin. So ngayong umaga, explain ko sa inyo kung bakit 300 pesos yung CBT cleaning namin. Meron din kasing mga nag-o-offer ng CBT cleaning na nasa 200 plus lang. May nakita pa nga ako parang 170 pesos lang na CBT cleaning. So ngayon, explain ko sa inyo kung bakit 300 pesos. Okay, mag-umpisa muna tayo sa mga materyales or dun sa mga ginagamit natin panlinis. Ihuli na natin yung labor para makita nyo or para malaman nyo kung gaano lang ba kaliit yung labor, no, yung napupunta dun sa gumagawa or dun sa mekaniko. Ang shop tsaka mechanic, ano lang yan, porsyentuhan lang yan. Ang shop, nakakakuha lang siya ng 20% or kahit 10% sa mechanic. Tapos ang mekaniko, nakukuha niya sa labor ay 80%. So mamaya natin di-discuss kung magkano ang makukuha ng mekaniko natin sa CBT cleaning. Sa mekaniko namin kasi binibigyan din namin ng konting pabor pagdating sa CBT cleaning. So mag-umpisa muna tayo dun sa mga ginagamit natin. Tapos i-compare nyo na lang dun sa mga pinagpapagawaan nyo dati na shop or basta kahit saan kayo nagpapagawa ng CBT cleaning. Okay, so ganito, umpisahan natin sa panlinis. Ang panlinis na ginagamit natin, kerosene, hindi tayo gumagamit ng gasolina. Tapos optional lang yung CBT cleaner na binibili rin. Hiwalay yun, kasi medyo pricey yung CBT cleaner eh. So ngayon, ang i-discuss lang natin yung sa 300 lang, gawa ng maraming ang namamahalan. Okay, ulitin natin. Ang panlinis natin ay kerosene. Ang kerosene, nagkakahalaga yan ng, sa ngayon na dun sa binibila namin sa tindahan, nagkakahalaga siya ng 87 pesos per liter. Ngayon, ang nagagamit namin sa isang linisan, isang gamitan, ay mga nasa, palagay na natin 250 ml ang ginagamit namin panlinis. So 87 divide 4 mo para makuha mo yung 250 ml. So 87 pesos per liter divide 4 dahil 250 ml nga yung ginagamit natin. So yun yung price, 87 divide 4. So sa panglinis pa lang meron na tayong 21.75. Meron na tayong 21.75 na cost dun sa panlinis pa lang, dun sa kerosene. I-plus natin yung grasa. Yung grasa na high temp. I-plus natin yon. Ang cost nun mga nasa 40 pesos hanggang 50 pesos. Pero sa shop kasi, ang cost namin yung sachet na high temp ay 40 pesos. Yung top 1 or yung Kobe na grasa. Sabi muna tayo dito. Plus natin yung 40 pesos equals 27 plus 40 pesos. Ayan, 61.75 na. Panlinis pa lang yan tsaka grasa. Idagdag pa natin yung basahan. Ang basahan na nagagamit natin dyan, 2 hanggang 3 basahan. Yung bilog na basahan ha. Kasi ginagamit natin yung basahan pampunas tsaka pantuyo dun sa mga pyesa na inano natin. So plus natin. Ang bintahan ng basahan ngayon 3 pesos na hanggang 5 piso. Kung tingi pagpalagay na natin 15. Ayan, pagpalagay na natin 15, 76 pesos na yung cost natin sa panglinis, grasa, tsaka basahan pa lang. Ano pa ba pwede natin idagdag? Kasi yung labor ay uhuli natin eh. Ano pa ba iba natin mga ginagamit dun? O yung ano pa, electrical cost pa, yung compressor pa natin, yung hangin, yung kuryente pa natin, siguro palagay na natin 25 pesos plus 25 pesos sa sa hangin. O meron na tayong 101.75 pesos na nagagamit sa CBT cleaning. Ano pang materyales na ginagamit natin sa CBT cleaning? Basahan, grasa, panlinis. So ayan, sa materyales, ihahabol ko na lang yung nakalimutan ko. Baka ihabol ko na lang yung
ibang bagay na nakalimutan ko. Pero sa ngayon, approximately meron tayong 101.75 pesos na nagagamit sa materyales pa lang. Wala pa dyan yung labor. Ngayon, dahil 300 yung CVT cleaning natin, ibig sabihin 200 pesos na lang yung labor na mailalagay natin dun sa mekaniko. Ngayon, ang labor naman natin ganito. Imagine niyo, 1 hanggang 1.5 oras gagawin yung CVT cleaning. Alam nyo kung bakit ganun katagal? Kasi hindi yan minamadaling linis. Huwag nyong isipin na mabilisan ang linis ng CVT cleaning natin. Kasi ang CVT cleaning natin, from drive phase hanggang pulley, tapos clutch bell, clutch, tapos torque drive, lahat yan baklas. Baklas lahat ng CVT components natin. Mapa spring, torque drive, lahat yan. Tapos lahat yan papalitan natin ng bagong grasa. Kaya ganun katagal yung paglilinis natin ng CVT. Biruin nyo, 1.5 oras natin gagawin yung CVT cleaning nyo. Tapos ang labor cost nyan ay nasa 200 pesos. Approximately lang ha, hindi pa natin na isasama yung iba pang cost ng CVT cleaning. Kasi baka may nakakalimutan pa ako eh. Ihahabol ko na lang yung computation. So dun sa mga nagtatanong bakit 300 pesos yung cost, huwag kayong magtaka kasi pag kumuha kayo ng trabaho na mura, ang ganito ang gagawin kasi sa inyo. Kukuhanan kayo ng gasolina, panlinis, magkano mawawala sa inyo. Tapos bibili kayo ng grasa, bibili kayo ng basahan, pagbabayarin kayo ng labor. Pag kinompute nyo yan, mas mataas yan sa 300 pesos. Sisiguraduhin ko yan, mas mataas yan sa 300 pesos. Kaya ini-explain ko sa inyo ngayon, para pag nagtatanong kayo sa ibang shop or kahit sa mga shop, alamin nyo muna kung ano yung trabaho na gagawin. Kasi pag cheap yung labor, ibig sabihin cheap din yung service na makukuha ninyo. Most probably kasi gano'n naman yung nangyayari. Pag mura yung singil ng labor sa inyo, mamadali yung trabaho. Hindi naman lahat, pero most probably kasi ganun yung mangyayari. Ganun yung sitwasyon, ganun yung possible na mangyayari sa motor ninyo. Alam nyo naman yan, na-experience nyo naman yan sa ibang mga tao. Kapag mura yung bayad nyo, yung service na nakukuha nyo, hindi kayo satisfied. Pero dito, kaya ina-explain ko sa inyo, para sa mga susunod na panahon na magpapalinis kayo ng CVT, makikita nyo naman mapapanood nyo naman kung paano lilinisin yung CVT ninyo. Makikita nyo, baklas lahat, tapos malinis lahat, lubricated lahat. Maganda yung serbisyo na binibigay natin para sa mga customer natin. Ngayon, kung talagang namamahalan kayo sa 300 pesos, wala naman problema, pwede naman talaga kayo maghanap ng ibang shop na mas mura. Malaya naman kayo na maghanap ng ibang shop na maaasahan ninyo, trusted ninyo, na mura para sa inyo. Pero sa amin lang, gusto namin i-explain sa inyo kung bakit 300 pesos yung labor. Ngayon, sa labor naman, sabi ko sa inyo kanina, binibigyan namin ng consideration yung mga mekaniko namin. Kasi lumalabas sa labor niyan, mga nasa less than 200 lang yan sa totoo lang. May nakalimutan lang ako ibang item na isama dito sa list. Less than 200 lang yan yung napupunta sa mekaniko. Ngayon, yung less than 200 na yan, babawasan natin ng 20% yan, mapupunta sa shop or dun sa parte ng shop. Tapos yung 80% mapupunta sa mekaniko. Ngayon, ang binibigay namin na consideration sa mekaniko namin pagdating ng CVT cleaning, ginagawa namin 200 yung labor. Tapos yung 50, yun na yung mga consumables. Pero yun yung laki ng natitipid ng ng customer. Pero yun yung sacrifice na ginagawa namin sa shop para may offer lang namin yung 300 na CVT cleaning. Kasi sinasacrifice namin yung material cost, yung mga panglinis, para umabot lang sa ganun, umabot sa 300 pesos. Kasi kung tutuusin, kung i-charge namin sa inyo lahat ng mga costing, baka mas mapamahal pa talaga kayo. Tapos pag nakita nyo naman yung quality ng trabaho natin sa paglilinis ng CVT,
sigurado naman na masasatisfied kayo. So ayan lang, papakita ko yung breakdown dito, yung actual tsaka official cost ng CVT cleaning natin. I-breakdown natin para malaman ninyo kung ano talaga yung cost ng labor tsaka materials. Ano? Sige. Marami kasi talagang marami kasi talagang namamahalan sa 300, which is hindi naman natin sila masisisi kasi syempre hindi naman lahat maluwag yung budget. Yung iba talaga tight, sobrang tight. Minsan nga yung iba talagang tinatamad na magpa-maintenance ng motor or ng mga scooter nila kasi sobrang mahal ng maintenance cost ng mga scooter tsaka mga panggilid. Kaya hindi talaga natin sila masisisi kung gusto nila yung mura. Pero ulitin ko, pag mura ang labor, wag kayong aasa na maganda ang serbisyo, no? Kasi ganun ang madalas na nangyayari sa industriya natin. Madali ang trabaho, mabilis ang trabaho. Ang nangyayari, hindi nagiging maayos yung trabaho. Tapos bandang huli, diyan tayo mapapagastos ng mas malaki kasi nagtipid tayo, gusto natin makamura, gusto natin makaiwas sa malaking gastos. Madalas nagkakaroon tayo ng ibang problema after natin magpagawa sa mga murang labor. Hindi ko sinasabi na lahat hindi ko sinasabing lahat na mura labor pangit serbisyo, hindi naman lahat, pero ganun ang halos na nakikita natin. Hindi ko sinasabi na lahat na murang labor hindi maganda yung serbisyo. Ang sinasabi ko lang, ganon halos karamihan. Ganon yung majority na nangyayari sa industriya. So ayun lang para sa araw na to. Maraming salamat sa mga subscriber natin dito sa YouTube natin. Tapos mga followers natin sa Facebook. Follow nyo nga pala ako, Jeff Rocks, sa aking Facebook. Tapos subscribe nyo yung channel namin dito sa shop, JR Motoworks. Maraming salamat sa inyo. As of now, as of today na nire-record natin yung video na to, meron na tayong 3,900 plus na subscriber. Kaya nagpapasalamat ako dun sa mga talagang sumusubaybay sa amin. Maraming salamat sa inyo sa pag-subscribe dito sa aming channel. Kita-kita na lang tayo ulit sa mga susunod na video natin. Jeff Rocks out.